Kamusta mga mare? Tara samahan niyo akong gumawa ng fruit tart at saka ng choux pastry. Mga mare, hindi ko na-videohan lahat kasi sa school namin to ginawa pero ilalagay ko sa description box yung lahat ng ingredients at kung paano yung procedure. Yan ay egg yolk, sugar at saka cornstarch. Imimix ko lang yan hanggang wala na akong makitang cornstarch na powder. Tapos, sa isang pot, nagpakulo ako ng milk na hindi ko na rin na-videohan. Tapos, kapag kumukulo na siya, inilagay ko yung half ng milk doon sa ating mixture ng egg, cornstarch at sugar. Tapos, minix ko lang siya hanggang wala ng lumps na makita. Tapos, isinalang ko ulit siya sa pot hanggang maging ganun yung itsura niya. Tapos, dumako naman tayo dito sa paggawa ng sweet pastry. Ito, mamaya, bibigyan ko rin ng description dun sa ating description box para mas madali nyong maintindihan kasi nga kulang yung nailagay kong ano sa video. Ngayon naman, ganyan yung magiging itsura ng ating tart shell after baking. Siguraduhin nyo na talagang fully baked siya mga mare. Kailangan medyo crunchy. Tapos dumako na tayo sa paggawa ng choux pastry. Meron akong harina, tapos butter at tubig. Pakukuluin ko lang yung ating butter at tubig. Tapos pag tumukulo na siya, i-add natin yung ating harina hanggang maging paste consistency na siya na parang naluto na yung ating flour. Siguraduhin yung lutong-luto para hindi mag-collapse yung ating choux pastry. Tapos pagkatapos nating lutuin, ilagay natin siya sa mixer at haluin natin ganyan. Pag malamig na siya, i-add natin unti-unti yung egg. Yung egg ay dapat unti-unti yung pag-add kasi pag nasobrahan kayo sa egg, magiging sobrang runny ng ating mixture na mahirap siyang i-pipe kasi later on ipapipe natin siya tapos i-bake natin siya. Ang hinahanap nating consistency ng ating choux pastry ay soft peak. Pag nakita nyo na soft peak na yung ating mixture, stop na tayo ng pag-add ng egg. Tapos lagay natin siya sa piping bag. Kahit anong piping tip ang ating gamitin, okay lang. Pwede yung plain, pwede rin yung ganyan na parang maraming ngipin. Tapos i-pipe nyo lang sa shape na gusto nyo. Kasi kami ay sa school namin to ginawa kaya ganyan yung mga shape na aming ginawa. Meron pa tayo dito na kailangang ilagay, optional naman yun kung gusto nyo, yung crackling o sable na tinatawag nila dito. Yung crackling na yun ay gawa sa sugar, butter, tsaka harina na imimix mo lang siya hanggang maging parang dough consistency na siya. Tapos gagamitan mo siya ng rolling pin hanggang mapanipis mo siya. Tapos hahanap ka na lang ng yung alam mo yung circle cutter na cookie cutter na pangkat para maging bilog. Ayan kagaya ng ginagawa niya. Maging bilog or haba. Kasi depende sa shape na ginawa mo dun sa choux pastry kung anong klaseng shape yung ilalagay mo dun sa ibabaw. Ito naman ay nilalagay lang natin para sa decoration dun sa ibabaw. Pwede rin siya maging plain. Pero yung recent ko na mga video ay gumawa kami ng ube kasi hindi sila masyadong familiar sa ube. So gumawa ako ng version ko ng choux pastry na ube. Kagaya rin siya nung cream diplomat na ginawa natin. Na hinaluan ko lang siya ng flavoring na ube para maging ube yung palaman niya sa loob. Later on, papakita ko na sa inyo kung paano natin siya i-assemble at papalamanan sa loob. After baking, tapos pag medyo malamig na siya kasi hindi mo pwedeng ilagay yung ating filling ng medyo mainit pa yung choux pastry. Kailangan ano na siya, talagang malamig na siya. Pag nakita nyo ganyan na itsura ng crackling, huwag nyo siyang itatapon mga mare kasi pwede nyo pa siyang gamitin. Kailangan nyo lang siyang pagsama-samahin ulit tsaka uli gamitin ng rolling pin para mapanipis nyo siya. Tapos ilagay nyo uli sa fridge para mag-set at tumigas kasi mahirap siyang gamitin pagka room temperature kasi nga gawa siya sa butter. Ayan na yung itsura niya mga mare after baking. Kung mapapansin niyo mga mare, iba't ibang kulay yung ating choux pastry. Yung amin ay chocolate flavor. Yung kanila ay iba't ibang kulay din. Kasi pwede mong kulayan ng kung anong kulay na gusto mo yung crackling natin sa taas para naman hindi siya mukhang plain na plain. Ayan, ganyan lang yung pagpapalaman mga mare. Pwede mo siyang butasan sa ilalim. Pwede naman yung ikat mo yung pinakataas tapos lagyan mo siya ng filling na parang ganito sa picture mga mare, kahirap kasing i-explain kaya pipicturean ko na lang. Ganyan mga mare, sorry video pala to, hindi pala picture. Pero mostly nang nakikita ko pinapadaan dun sa ilalim yung filling para hindi siya masyadong kita dun sa taas para surprise pagkagat. Sarap. Ito dumako na kami sa fruit tart. Same creme diplomat pa rin yung palaman niya.
Tapos mamaya i-assemble namin siya after namin malagyan lahat ng cream yung mga fruit tart na ginawa natin. Regarding naman to sa mga prutas na gagamitin, ang ginamit namin dito is orange segment, tapos yung ating strawberry, meron ding kiwi. Pero sa atin siguro pwedeng gamitin yung mga locally produce na mga prutas kagaya ng mangga, kung may hinog na mangga, hindi yung hilaw. Kasi parang awkward namang ipares sa fruit tart yung manggang maasim, di ba? Joke lang po. Gumawa din yung chef namin ng white chocolate garnish na pwede mo rin gamitan ng cookie cutter after na mag-set na yung chocolate. Kaya lang nang ginawa niya na yan, kinat na lang ng cookie cutter yung mga chocolate into circles, tapos mamaya pwede niya nang gamitin na garnish. Sa lahat po nang nagtatanong kung saan bansa po ito, dito po ito sa Australia. Nag-aral po ako ng pastry kasi parang ang sarap-sarap niyang matutunan. Yung bang makagawa ka ng dessert na magaganda at masasarap. Di po pa parang self-fulfilling siya. Masasabi ko pong mahirap na masarap mag-aral sa ibang bansa. Para sa akin kasi napakahirap mag-adjust sa pag-i-English. Kumusanay lang ako sa pagtatagalog. Kaya kung minsan, medyo slow ang utak pagdating sa English, pero nakakasabay naman tayo kahit papano. Basta wag lang natin kakalimutan magtanong, lalo na sa mga kaklase nating magaling magsalita. Kasi minsan may mga accent sila na hindi ko maintindihan. So, ang ginagawa ko na lang, nagtatanong ako dun sa madaling intindihin. Style bang? Nung araw na ginawa namin itong mga mare, yung chef namin na babae ay na-aksidente. Kaya naman siya binigyan ng substitute na lalaki. Na magaling din siya kasi 56 years na daw siyang pastry chef. Kaya naman napakagaling. Okay naman yung isa naming teacher, kaya lang nung araw na yan, nagsishake daw yung katawan ko, parang na-trauma siya dun sa naging aksidente kasi first time niya yata na aksidente. Kaya naman hindi na siya nakapasok. Masyado nang mahaba yung mga chika ko, Mari, kaya naman hanggang dito na lang siguro yung ating chika. Gumamit din pala ng desiccated coconut yung teacher ko, tsaka yung almond flakes para sa decoration. Yan, di ba? Ang ganda. So, hanggang dito na lang mga Mare. Salamat sa panonood. Baka naman mag-subscribe ka pa sa aking channel. Salamat!